Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Nadamay ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Itong topic natin ngayon tungkol ito sa ICC, no? Itong ICC na naman, nagtrending itong balita ngayon. Ngayon lang ito binalita 1 hour ago na nabanggit ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte sa dokumento ng ICC. Na maraming tanong tuloy dito kung kasali ba siya dito sa mga sangkot sa war on drugs na isinusulong ni sa pamuno ng ating former President Rodrigo Duterte noon, at nabanggit ng ICC ang pangalan ni VP Sara. Okay? Maraming tanong sa taong bayan kung isa ba sa yung kasi itong ICC na ito bigong-bigo sila dahil gusto nilang imbestigahan itong war on drugs ni former President Duterte. Ngunit ang kampo ng Pilipinas, sabi nila, wala na kayong jurisdiction na mag-imbestiga dito sa Pilipinas. Pumalag itong ICC. Pumalag sila at sabi nila, importante raw na magpa-participate itong Pilipinas na i-approve yung jurisdiction kasi para raw malaman kung sino yung mga suspect dito sa war on drugs na ito. So, sa akin naman, walang ibang tinutukoy sila kundi itong si former President Duterte. Okay? Ipapa-aresto raw nila ang mga suspect dito sa war on drugs. Na-mention pa yung pangalan ni Senator Bato de la Rosa when he is still the PNP chief at that time. Okay? So, na-mention yan na posibleng suspect raw dito is si former President Duterte at itong si Senator Bato de la Rosa. Okay? Yan ang latest. Ang ICC ng gulo na naman dito sa Pilipinas. May duda kasi ako dito eh. Bakit ba ang ICC patuloy pa rin ang kanilang pagpupursige na imbestigahan itong Pilipinas di tungkol dyan sa war on drugs? Yan ang nakapagtataka. Sino ang nasa likod dito sa ICC? Bakit ba nila importante yan na imbestigahan ang Pilipinas? Na hindi nila alam kung ano ang tunay na layunin, kung ano ang tunay na naitutulong doon sa war on drugs sa ginawa na kampanya ni former President Duterte. Hindi nyo alam, mga taga-ICC. Okay? Sino ba ang nasa likod dito? Duda ako dito ha. Ito, opinion ko ito. Hindi ako nagmamagaling, hindi ako eksperto, pero ito yung analysis ko. May nasa likod dito. Duda ako may nasa likod dito na yung mga inggit sa mga Duterte at that time nung nanunungkulan itong mga Duterte sa Pilipinas. Inggit lang kayo. Dahil pati kayo, yan si Diliba nakulong, di ba? Nakulong. Di ko alam kung ito ba yung mga supporters ni Leila de Lima na isinusulong nila na magreklamo dyan sa ICC. Bakit ba ang ICC laging nangingialam dito sa Pilipinas? Okay? May video akong ipapakita sa inyong balita na ito. Okay? For more details. Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys, marami ang makaalam dito sa balita na ito tungkol sa ating former President Duterte. Okay, like and share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. So, without further ado, ipapakita ko itong video ng UNTV tungkol dito sa issue na ito na ICC lagi pa rin nagrereklamo at bigo sila dahil hindi sila makapag-imbestiga dahil wala silang jurisdiction dito pero pilit nilang gustong imbestigahan ang Pilipinas. Okay? So let's play the video.
Dante, hindi ba natalaka yung issue ng jurisdiction sa desisyon ng ICC sa apela ng Pilipinas? Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, bigo ang ICC na talakayin ang issue ng jurisdiction sa kanilang naging desisyon. Ang dalawang judge na dissenting o tutol na ituloy ang investigasyon sa war on drugs, sinabing wala ng jurisdiction ang hiling ng ICC prosecutor o nang hilingin ng ICC prosecutor. Remember, wala nang jurisdiction yung ICC dito sa Pilipinas dahil kumalas na tayo dyan sa member natin bilang sa ICC. Na simulan ang pag-iimbestiga. Inihayag ng Foreign Legal Council. Remember na marami nang kumalas dito sa ICC. Ng pamahalaan na maaring erase. Kasi para sa iba, itong ICC pinulitika na. Kaya maraming kumalas dito. O questionin ng Pilipinas ang issue ng jurisdiction kapag naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC. Igigit ng gobyerno na walang jurisdiction ang korte kapag ipapaaresto nila ang umano'y mga individual na nasa likod ng madugong kampanya laban sa illegal na droga. Batay sa reklamo o mga affidavit ng mga complainant sa ICC, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang pangunahing nasa likod nito. Paliwanag ng abogado ng pamahalaan sa ICC, mahalaga ang issue ng jurisdiction para sa kooperasyon ng Pilipinas. The main opportunity would be in the event that the prosecution did issue an arrest warrant and named a specific suspect and brought forward a concrete case, then the government, under Article 19 of the Rome Statute, has the right to intervene and ask for a decision on jurisdiction at that point, arguing and asserting that the court does not have jurisdiction. Una nang sinabi ng Department of Justice o DOJ na hindi ito susunod kapag may warrant of arrest na ilalabas ang ICC. Samantala, hindi rin kinumpirma ng pamahalaan ang issue na kasama umano si Vice President Sara Duterte sa binanggit sa dokumento sa ICC. Batay sa ulat, alam umano at may pahintulot ng pangalawang Pangulo ang pagpatay noong siya ay mayor pa o alkalde na palamang ng Davao City. Ayon kay Sara Pafadel, Foreign Legal Counsel ng Pilipinas, ito ay isang maselang dokumento at hindi nila basta-bastang ilalabas sa publiko. We cannot confirm the names of anyone named in documents submitted. This is a confidential process thus far, and so there is no official record of who's been named. Samantala, aga sa katatapos lamang noon na press conference, si Justice Secretary Crispin Rimulya sinabi nito na walang pagbabago sa posisyon ng pamahalaan ngayong inilabas na nila ang desisyon na ituloy ang pag-iimbestiga. Deadma rin, gaya ng sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ay walang silang igagalang, hindi nila kikilalanin kung sakaling mag-iimbestiga ang ICC dito sa Pilipinas. At ang sinasabi pa nga aga, may payo ang DOJ kay De La Rosa at maging kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag na lamang maglakbay o mag-travel sa mga European country na mga miyembro ng ICC. Yan mo ang ating update. Okay. So, ito yung nangyari. Noon pa, sa panahon ni former President Duterte, kumalas na tayo dyan sa ICC. Kasi walang silbi ang ICC, pinulitika na. Ngayon, pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte, pilit na paimbestigahan ang Pilipinas dyan sa war on drugs. Na-trigger yan dahil sa mga oposisyon ng Administrasyon Duterte na nagreklamo doon sa ICC dahil dyan sa war on drugs. Kasi yung mga oposisyon at that time, hanap ng butas ng Duterte administration. So ito yung isang mga hakbang nila na gusto nilang malagot itong si former President Duterte sa ICC. Ngayon na natapos na yung termino ni former President Duterte, itong ICC nakapagtataka na bakit pilit pa rin nilang imbestigahan ang Pilipinas, ngunit subalit wala nang jurisdiction ang ICC kasi kumalas na tayo. Pero pilit pa rin nilang isulong na maimbestigahan. Nung sino raw yung
mga suspect dito. Wala nang iba. Plus nabanggit pa yung pangalan ni VP Sara Duterte sa dokumento ng ICC. Marami tuloy ang nagtatanong bakit si VP Sara pati itong si VP Sara nadamay. So may galit talaga din sila dito sa mga Duterte. So analysis ko dito, meron talagang nasa likod dito. Ha? Oh. Sino ba yung mga officials dito sa Pilipinas na welcome nila yung ICC kapag pumunta sa Pilipinas? Yan lang ang tanong ko. Ayaw ko magbanggit ng pangalan. Maraming mga opisyal ngayon, mga oposisyon. Ha? Duda ko lang ha, ito yung analysis ko. Kaya itong mga taga-ICC lumalaki yung ulo. Ang kakapal ng mga mukha na mag-investigate dito sa Pilipinas. Ha? At itong si Senator Bato de la Rosa ay hindi papayag yung Senado. Isusulong nila sa majority na hindi igagalang yung mga galaw ng ICC at yung mga desisyon nila. Di ano kayo ngayon ICC? Okay? So, hindi nyo ba alam na malaking tulong ang ginagawa ng former President Duterte dyan sa WOD, War on Drugs? Pinulitika, kaya nga ang daming kumala sa ICC. Dahil dyan sa, sabi nila ha, most of the countries na kumala sa kanila ay yan ang dahilan. Pati nga si former President Duterte, yan ang sabi. Pinulitika yung ICC. Para bang one-sided sila ba? Hindi nila iniisip na maraming mga inosenteng tao ang nadadamay dyan sa droga na yan. At yan lang ang solusyon na paraan ni former President Duterte. Hindi nila yan na nakita yung importansya na yan. Okay? So kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito? Anong masasabi nyo sa ICC? Sa ginawa nila? Mag-comment, mag-react tungkol dito. Yung mga magagandang argumento ay re-replyan natin yan para kung ano sang-ayon ba kayo sa aking analysis na merong nasa likod dito sa ICC? Bakit lumalaki ang ulo na nangingialam pa rin dito sa Pilipinas? Comment, react, babasahin natin yan sa comment section. Okay? Like and share this video guys para kakalat sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na lang. See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.